Marami po sa atin ang sumasabay sa Pi Network, isang cryptocurrency na naging popular dahil po sa mobile mining at malaking community ng mga Pinoy na sumusuporta rito. Pero ngayong nagsimula na ang migration ng Pi coin sa mainnet, marami ang may mga tanong tungkol sa kanilang mga asset, lalo na po sa lockup feature. Isa po sa mga pinakakaraniwang issue ngayon ay ang pagkakamali sa pag-lock ng kanilang Pi coin sa loob ng 3 taon o higit pa. Isa pong user ang nagbahagi rito ng kanyang sitwasyon kung saan matapos po siyang ma-verify sa KYC or Know Your Customer at mailipat ang kanyang Pi coin sa mainnet at napagtanto niya na matagal na pala niyang naisagad sa 3-year lockup ang kanyang mga coins. Ngayon ay nais niyang malaman kung may paraan pa ba itong ma-unlock. Kaya kung ikaw po ay isa na rin sa mga nakaranas ng ganitong sitwasyon o nais mong malaman ang tungkol sa Pi Network Lockup settings, yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang lockup feature ng Pi Network. Yan, ang lockup feature ay isa po itong opsyon sa Pi Network kung saan maaring ilock ng users ang kanilang Pi coins sa loob ng isang itinakdang panahon upang makatanggap ng mas mataas na mining rate o rewards. Sa madaling salita ay ito po ay isang paraan ng insentibo para sa mga users na mas gusto pang hintayin ang paglago ng Pi Network sa halip na agad gamitin o i-trade ang kanilang mga coins. Ayon po sa opisyal na impormasyon mula sa Pi Network, may iba't ibang pagpipilian po sa tagal ng pag-lock up. Yan, pwede pong 2 weeks, 6 months, 1 year, at ang pinakamatagal ay ang 3 years. Yan, mas matagal ang lock-up period, mas mataas po ang boost na maaring matanggap ng user. Ngunit ang downside po nito ay hindi po maaring galawin o gamitin ang mga nakalock na coins hanggang matapos ang napiling tagal or yan yung kanyang yan yung sinet up na time sa pag-lock up nito. Kaya yan, ngayon ay yung pinakatanong rito ay may paraan ba para ma-unlock ang nakalock na Pi coins? Yan po yung pinakamatanong dito. So ngayon ay ayon po sa opisyal na impormasyon mula sa PiCore team, hindi maaring i-undo o i-unlock ang mga Pi coins na nakalock bago pa matapos ang itinakdang panahon ng lockup. Ibig sabihin, kung nagkamali ka ng pagpili ng 3-year lockup, kailangan mong maghintay ng 3 taon bago mo ito magamit o matrade. Wala pang opisyal na announcement kung magkakaroon po ng feature na magpapahintulot ng maagang unlocking sa hinaharap. Ang feature na ito ay idinisenyo upang mapanatili ang katatagan ng Pi Network at maiwasan po ang biglaang pagbebenta o pagbaba ng supply sa market. Sa ganitong paraan ay mas nagiging sustainable po ang ecosystem ng Pi at napipigilan ang sudden market dumps. Ngayon ay ano naman ang magagawa mo kung nagkamali ka ng lockup period? Yan, dahil sa wala pong paraan upang ma-unlock ang mga nakalock na Pi coins, may ilang hakbang na maaari po nating gawin upang mapangasiwaan ito ng maayos. Yan, una ay tanggapin po natin at planuhin ang ating crypto strategy. Kung hindi naman po natin agad kailangang gamitin ang Pi coins natin, maaari po nating tingnan ito bilang long-term investment. Ang 3 taon ay maaari pong magbigay ng sapat na panahon upang mas tumaas ang halaga ng Pi Network kung sakaling maging matagumpay ito. Pangalawa ay gamitin ang hindi nakalock na coins. Kung hindi mo naman na-lock ang buong balance mo, maaari mong gamitin ang mga hindi nakalock na coins para sa transactions, trading o iba pang gamit sa ecosystem ng Pi Network. Pangatlo ay abangan po ang mga update ng PiCore team. Dahil ang Pi Network ay patuloy pong nagdi-develop, ay maaring may future updates na magbibigay ng bagong options para sa lockup feature. Panatilihing updated po sa kanilang mga opisyal na announcement, yan sa kanilang Pi Network app at kanilang mga social media channels. At ang pang-apat ay mag-ingat po sa susunod. Kaya kung plano mo pong mag-lock up ulit ng PiCoin sa hinaharap, siguruhing mabuting pag-isipan ang pagpili ng tamang panahon na akma sa iyong financial strategy.
lagi pong basahin ang mga terms bago gumawa ng desisyon. Yan. Ngayon ay ano po ang epekto naman nito para sa atin? Yan, para sa atin na nag-i-invest or nagtitrade ng cryptocurrency, ang isyong ito ay nagpapakita po ng kahalagahan ng pagiging maingat sa mga settings at saka features ng isang blockchain network. Dahil marami pong mga Pinoy ang sumusuporta sa Pi Network bilang isang potensyal na cryptocurrency, dapat natin itong tingnan bilang isang long-term investment sa halip na isang mabilisang kitaan. Isa na rin po itong paalala na ang cryptocurrency ay hindi po ito basta-basta maaring i-undo ang isang blockchain transaction o setting. Kaya mahalaga po ang maingat sa pagpaplano. At kung isa ka pong trader, dapat mong tandaan ang liquidity o kakayahang galawin ang iyong asset ay isang mahalagang bahagi ng iyong investment strategy. Para naman sa mga hindi traders pero may Pi coins, ito po ay isang leksyon na ang impulsive decision making sa crypto ay maaari pong magdala ng di inaasahang epekto sa iyong investments. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking pananaw, ang pagkakaroon po ng lock-up feature ay isang magandang paraan upang mapanatili ang matatag na ecosystem ng Pi Network. Ngunit, sana ay magkaroon po ng mas flexible na paraan sa hinaharap para sa mga users na nagkamali sa kanilang pagpili ng lock-up period. Para sa mga nagkamali sa pag-set ng 3-year lock-up, maaaring hindi po ito perpektong sitwasyon. Ngunit kung ang Pi Network ay maging matagumpay sa hinaharap, maaaring mas malaki pa ang maging halaga ng iyong nakalak na Pi coins kaysa sa inaasahan mo ngayon. Ang pinakamahalagang aral po dito ay palagi pong mag-research at magbasa ng mabuti bago gumawa ng anumang desisyon sa cryptocurrency. Hindi lang sa Pi Network, kundi sa lahat po ng crypto investments, kailangang may malinaw kang plano at pag-unawa sa kung paano po gumagana ang mga ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.